death has lost its grip on us. When we talk about death, it's no longer a fear of death. Ito po, yung sasabihin ko pong susunod sa inyo, marahil it's weird for some people, but whenever I see Christians passing, okay, pag pumanaw na meron akong sa puso ko, deep inside, parang, Lord, buti pa sila. Tapos na. No? Hindi sa gusto kong mamatay, ayok pa mamatay, no? Kasi madami pa akong gagawin para sa Panginoon. Actually, doon ko na naintindihan yung sinabi ni Pablo na kung saan, if I'm alive, it's good because I will be able to teach you the word of the Lord. If I'm gone, it's also good because I will be with the Father. Actually, ano yan yung parang you're caught in between. But you see, the Lord's purpose will still be established to all of us. There is a moment and time that a change has to come. For those that surrounds us may also realize na ito ang kagustuhan ng Panginoon, na tayo, ang bawat isa sa atin ay lalapit sa Panginoon. Amen? Yes, we may call ourselves Christian. Sasabihin natin Kristiyano tayo, pero ang katanungan kasi dito, ginagawa ba natin ang kalooban ng Panginoon? Kasi hindi natin pwedeng sabihin sa ating sarili o kaya sa ibang tao, ako Kristiyano ako, mahal ko si Jesus. Pero kapag sa katapos ng pagsimba natin, namumuhay tayo para tayo walang Diyos. Paano ba yung mga paraan na gano'n, Pastor? Halimbawa, nalululong pa rin tayo sa mga bisyo. Ang bisyo kasi nating iniisip, kadalasan yung pagsisigarilyo, pag-iinom, hindi lang yun ang bisyo Actually, bisyo din yung sobrang pagkain. Yung kumakain ka na nawala sa hulog. Yung lagi ko po nababanggit sa inyo, kapag nangaaway ka na, dahil hindi mo makain yung gusto mong kainin. Ayan, medyo malala na yun. Yun yung delikado. Kaya dapat, itong mga ito, dapat surrender natin sa Panginoon. Pastor, ganun lang talaga ako. Ito yung pagkatao ko. No. You are conformed in the image and likeness of God. You are conformed. Yung napag-aralan natin last week, God has predestined us to be conformed in the likeness of the Lord Jesus Christ. So the true self or our true selves is always connected with Christ. Kung paano namuhay si Yesu Cristo dito sa mundong ito, ganun din talaga ang bawat isa sa atin. Ang naging problema lamang is we have become accustomed to the norms of this world. Norms of this world, kung sabaga, ito yung mga normal. Kung sabaga sa mga Pilipino, madami yung mga normal na bagay dito sa Pilipino, hindi ba? Yung normal sa atin yung palaging late. Yung kapag sinasabi niyong Filipino time, hindi na po tayo Pilipino. We are citizens of heavens. We are adopted children of God. Kaya kapag sinabing 9 o'clock, mag-start talaga tayo 9 o'clock. Okay? Hindi yung 9 o'clock, dadating ka lang 9:59. 9 pa rin naman, Pastor. Okay? Hindi yon. Ang tawag doon, pagkawalang disiplina. Okay? Pagkawalang disiplina. God is a God of order, so should also all of us be. Little practice such as this are always forming us into the likeness of God. Kasi kapag hindi mo ipapractice yung mga nakasulat sa salita ng Panginoon, hindi ito ma-apply sa'yo. Yung mga simple matters na ganito, dapat pinapractice na natin. Hindi naman lang yung mga major things, yung pagrespeto sa magulang, pagrespeto sa ibang tao, pagtulong sa mahihirap. Hindi, yun yung mga major yun Pero yung mga little things, little practices na dapat natin ginagawa natin sa ating buhay, katulad ng sinabi ko kanina, yung pagiging late. Okay? Pastor, lagi naman din late yung mga kasama ko, kaya magpapalit na rin ako. Ito yung naging pangit na culture ng Pilipinas. But you see, you must change it. Kaya kahit katulad dito sa atin, halimbawa, dito sa mga services natin, may tao o wala, basta 9 o'clock, mag-start tayo. Diba? I just want you to know that each one of us are created and conformed in the image of the Lord Jesus Christ. So the real you is always connected
with the likeness of Jesus. Okay? Pastor, bakit hindi nagmamanifest sa akin? Kaya kailangan mo munang i-practice lahat ng mga nakusulat sa Biblia para tayo ay mahubog sa halintulad ng Panginoon. Lahat po tayo may weakness, hindi ho ba? Wala kayong weakness ha? Lahat po tayo may weakness? Okay. Hindi ko na kayo papaaminin ano yung weakness nyo. Kayo, problema nyo ni Lord dyan. Okay? Ngayon, yung mga weakness na yan natin, dapat ginigive up natin sa Panginoon because He is the one and He is the only one who will able to help us overcome. Okay? He is the one who will able to give us the power to overcome. Alam niyo ho ba, ang pagiging mahiyain ay hindi galing sa Panginoon? Alam niyo yan? Mahiyain ka. Nahiya kasi ako. God has given us not that spirit, but the spirit of power. Nakasulat yan sa Timothy. God has given us the spirit of power. These were the words my professor keep on telling me. Nung nag-aaral pa ako sa Bible School, sa ASCM. Namatay na rin ang aking dakilang professor. You know, ito yung lagi niyang sinasabi sa akin. Al, you are called to be a pastor. Sabi, hindi sir, sabi ko, mahihain ako. Mahihain talaga ako. But you see, it is the power of the Holy Spirit that brings us to our call and enable us to do the impossible. Introvert po ako. I hate people. I hate being surrounded by people kasi nanghihina ako. Pero God changes us so that He will be able to fulfill the calling that He has given to us. Overcoming our weaknesses is a part of our life. Kung may mga weaknesses man tayo sa Panginoon ngayon, ibigay natin ito sa Kanya. At sabihin natin sa Panginoon, Lord, hindi ko kayang i-overcome to. Lord, Ikaw na po ang bahala sa bagay na ito. Okay? When I was first called by the Lord, tinawag ako bilang pastor ng Panginoon. Sabi ko sa Panginoon, Lord, nahihiya ako, hindi ko kaya. Maalala ko nung sinabi ni Pastora Ella, kapatid ko po, nagkaroon kami ng dito, yung, basta yung preaching lang ba, yung sa, basta mahal na araw yan Basta binigyan niya ako ng 10 minutes lang, bigyan mo 10 minutes. 5 minuto pa lang, wala na ako masabi. Save me. Dito, no? But you see, because it's not yet time. It's not yet time. But I remember when the Lord said, Son, give this up because this spirit is not from me. Yung spirito ng pagiging mahiyain. So Lord, sabi ko sa Panginoon, Lord, binibigay ko to sa inyo. I surrender it as I continue to read the word of the Lord, continue to seek His face, and eventually when the Lord started to speak to me, sabi niya sa akin, Son, this is the time, go up and start preaching. And for some reason, when I first started to preach, alam niyo po, ito pa yung binigay sa akin ng Panginoon. Kasi sa klase namin sa Bible School noon, ang mga klase ko mga pastor. So sila may mga malalaking church na yan. Nahihiya ako. Tapos sabi ng professor ko sa akin, sabi nila, Al, sabi niya, ano yung pipreach mo? Ikaw na ang magpipreach sa So hindi ko alam kung ano pipreach ko. Magpipreach ako sa harap ng mga pastor. Nakakahiya. Sabi, ano ba yung pinakaalam mo? John 3:16. Sige, yun yung preach ko. Sure enough, when the Lord manifested Himself upon me, as I continue to, sabi kasi sa akin ng Panginoon, mag-worship ka lang before the preaching. So I did worship, nag-spend time ako sa prayer closet. Eventually, for some reason, every word that comes out of my mouth during the time when the Lord says, this is the time, alam nyo, sabi ng mga kaklase kong pastor, Pastor, hindi ba tayo mag-altar call? Gusto kong tumanggap, sabi nila. Natanggap kami ulit. Sabi, it's because it's not the power, it's not my power, but it is the power of the Holy Spirit in me that enables me to do
what is impossible for me. We have our weaknesses. And we have certain things that we need to overcome. Bisyo man yan, weaknesses man yan sa laman, o kung ano pa man, addict sa kaka-social media, addict sa mga kung ano pa mang drama, teleserye. Alam nyo, ang mga bagay na ito dapat binibigay natin sa Panginoon. So that in time, He will be able to use us for His glory. And let me tell you this, people of God, the greatest thing that you can do while you are living here on earth is to build the kingdom of God. Pastor, how can we build the kingdom of God? In the kingdom of God, meron tayong tinatawag na fivefold ministry. Yung mga kanya-kanya nating panawagan at na-discuss ko na to ng several times. Meron tayong pastor, meron tayong mga teacher, evangelists, apostles, at prophets. Ang bawat isa ng mga yan, meron silang ginagampanan na gawain para sa Panginoon sa katawan ni Kristo. Because when the Bible is actually talking about the body of Christ, He's talking about you and me. It's not about this physical church. Marahil mag-iba itong church na to, as long as you and me are having our faith with the Lord and gathering together in His name, we are the church. We are the body of Christ. And when we become part of the body of Christ, we do not just sit. Tanungin ko po kayo, ang bawat cells ba ng katawan natin ay may ginagawa? Dahil pag isa yan, ang isang cell natin ay walang function, mawawala ng saysay, diyan tayo magkakaroon ng malfunction sa ating body. And of course, as a part of the body of Christ, we are to build the kingdom of God as a part of the fivefold ministry na nabanggit ko po kanina. Kasi ang bawat isa sa atin dapat ginagampanan natin ito. Pastor, hindi ko alam kung saan ako tinawag ng Panginoon, kaya lagi ko po yung sinasabihan. Every Saturday po, we can come here, alas 5, we will pray for you, at we'll ask the Lord kung saan man kayo tinawag ng Panginoon. Ano ho? O pwede rin lang naman kayo, tanungin nyo ang Panginoon, you have your own devotion, have a sincere heart, Lord, I want to know kung saan mo ako tinawag. Because I want each one to know that the greatest treasure you are looking for in your life is actually inside you. Kailangan lang mabuksan yung regalong yon. At hindi mo mabubuksan yan, yung regalong yan, unless makilala mo si Jesucristo. Because ito yan sige, bibigyan natin ng breakdown yan. Because if you know the Lord Jesus Christ, you accepted Him as your Lord and Savior. He sends you the Holy Spirit who guides you into all truth, who will teach you everything. The Holy Spirit. Pastor, ibig sabihin, not everyone has the Holy Spirit? No. Only those who have accepted the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior, they are the people of God. They are the ones who receive the Spirit of God. And the evidence of receiving the Spirit of God is speaking in tongues. Have you heard that? It is a part of being a part of the kingdom of God. Now, when you have received the power of the Holy Spirit, who teaches you all things, then He will help you unpack the greatest gift that God has given you that's actually residing in you. Ang mahirap kasi dito, hindi lang po ang Diyos, ang banal na Espiritu ang nakakaalam ng regalong yan. Alam din yan ni Satanas. At kapag tayo ay mabubuhay ng patuloy sa mundo, si Satanas ang magbubukas niyan. Kapag nabuksan na yon, gagamitin niya para sa kanyang sarili. Akala mo, binigay na sa'yo kasi alam mo na. Kasi nabibless ka na, nakikita mo, nabibless ka na in every way. Pero I want you to understand, when the devil blesses a person, there is a time na kung saan maniningil siya. But when the Lord blesses us, He adds no sorrow to it. Kung ano yung binigay niya sa atin, yun lang yun.
Kaya kapag pwede kasing sabihin ng mga ibang tao na, Pastor, bakit yung mga ibang tao, wala naman silang Diyos, bakit sila napapagpala? Dahil ginagamit sila ng kaaway para mabuild yung kingdom ng kaaway, kingdom ni Satanas. Okay? Kasi binibuild yung kingdom niya is to, ang pinakaplano kasi ng kaaway is to steal, to kill, and destroy. Okay? Whenever the devil sees you, he sees God. Because we are created in the image and likeness of God. Ever since you became a human being, the devil already hates you. Hindi natin pwedeng sabihin nakakampi natin si Satanas. Hindi, nasa dark side ako. No. You are a joke. Akala mo kakampi mo sila, pero sa totoo, kinamumuhian ka nila. Hindi, bakit pinagpapala ako ng ganito ganyan kahit na gumagawa ko ng masama? Alam nyo, kapag kapaki-pakinabang pa tayo sa kaharian ni Satanas, gagamitin niya tayo. Pero sa oras na hindi na tayo kapaki-pakinabang, babawiin niya na lahat. It is through Jesus Christ and knowing Jesus Christ alone help us to become who we should be while we're living here on earth. Balik tayo doon sa pinag-uusapan natin kanina. The greatest thing that you could do in this earthly life is to build the kingdom. The kingdom of the Lord Jesus Christ. Paano natin i-build? Bibigyan ko yung isang example. Ako bilang pastor, I will continue to preach and teach you the word of the Lord. This is how I am called to build the kingdom. If you will look at Pastor John is called to be an apostle wherein he builds churches. Ito yung heart niya. Kaya nga recently, pinagpipray namin yung sa Tarlac because God is calling him to start a church there. No? Kasi yan si Pastor John, kapag nag-build yan ng church, kapag umokay na, established na lahat, wala na siyang gana. Gusto niya mag-build ng panibago ulit. That's his heart. Okay? That is his heart in building the kingdom. If you will look at our teachers sa Sunday school ngayon, hindi lang teachers sa Sunday school, but yung mga teachers natin sa Sunday school, sila rin yung mga teachers natin sa school. Which is their heart is to teach the children. To teach the children so that they may fear the Lord. At alam niyo po, may mga nagbunga na din sa mga tinuruan natin. Magkita po yung ating mga musicians, galing po yun ng school. Okay? Hindi lahat, pero hindi lahat na bago katulad nila. But at least we are trying to build the kingdom that as time passes by, we are establishing the kingdom at nabibuild natin ito. Ito yung mga fruit ng mga teacher. At alam niyo po, ito yung kagustuhan ng Panginoon na habang tayo nabubuhay, Pastor, kung puro na lang palagi na lang sa church, paano naman ako? Yung kailangan ko. I have been there. Alam ko yan. Naintindihan ko yan. Alam niyo po, kailangan lang nating ma-realize na yung pag-build ng kingdom ni Lord is the greatest thing. Ngayon, hindi pa natin ito marirealize ngayon pag una nyo narinig. Pero I pray that the Lord will give you the heart eventually. Because darating ang araw, sasabihin nyo sa sarili nyo, sana nung medyo bata-bata pa ako, doon na ako nagsimula. Alam nyo kung bakit? Itong buhay na to, temporary lang to. We will only live 100 years. Maximum. O sabihin na natin kapag swerte-swerte ka, 120. Okay? Pero ayaw mo na siguro, no? Mga 90 ka pa lang, gusto mo lang uwian na. Pasado na naman eh. Diba? This life is temporary, but the next life is forever. There is no time in the spirit realm. So kung ano yung blessing mo na natanggap, it will exist forever. Nagets po natin? Think about this, no? Think about this. Kapag kayo ay nagkasakit ngayon,
yung sakit natin is temporary. And ang tawag mo dito, ano yan, during our lifetime, may panahon na gagaling din tayo. Tama? Halimbawa, sumakit yung tiyan mo. Parang kami, dahil sa Teacher's Day, ang dami namin nakain. Lahat kami nagsasakit yung tiyan. Okay. Dahil sa kakakain. Okay. Ngayon, yung pagsakit ng tiyan yan, temporary lang. Gagaling ka din. Then eventually, magiging normal ka. Just think about this. When you come into the next life, pag nagkasakit ka doon, it's forever. Pastor, pwede ka pa ba magkasakit sa afterlife? I want you to take a look at this. You and me should always be near the Lord. In this life, God is asking you to choose. Choose Him or choose the world. If we choose Jesus Christ, we are saved for all eternity. Kaya pagdating natin sa afterlife, we are not separated from Him. Sin is actually a separation from the Lord. So if you chose the world, you choose to be separated from God. And if you choose to be separated from God, ibig sabihin nito, mas gusto mong doon sa kabila. Wala pong gitna. When God says choose, hindi ka pwedeng magsagwan sa dalawang ilog. Dapat isa lang kasi mag-isa ka lang. Okay? So think about this, people of God. Choose God. Choose Jesus. Because there is no other way to the Father except through Jesus Christ. Not of good works. Kahit na madami kang good works dito, kapag hindi mo kilala si Jesus kinilala si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas, walang kwenta ang good works mo. Sinasabi kasi ng ito, kung isipin nyo na lahat ng religion, Muslim, Buddhist, Hindu, o kung ano pa mang religion yan, kailangan mong tapatan ng good works ang mga bad works mo. E tanong ko po sa inyo, kaya nyo bang tapatan ng good works yung mga bad works na nagawa ninyo sa buhay? We can't. Ang problema kasi dito, hindi lang yung kasalanan natin, pero yung kasalanan din ng ancestors natin. Hindi ka naman adik sa alak, pero yung nanay mo na nagsilang sa'yo, adik sa alak. Ngayong pinanganak ka, dahil yung pagkahubog ng katawan mo sa loob ng katawan ng nanay mo ay adik sa alak. Paglabas mo, adik ka din sa alak. How to overcome that? It is only by the power of the Lord. Amen? Sabihin ko po sa inyo, sa lahi namin, both side yan actually. Sa side ni Papa, sa side ni Mama, babaero at mga lalakero. Laging sinasabi ni Mama Dang when we are nasa belly niya pa lang, lagi niya kami pinagpipray. Pinatutugtugan ng mga gospel music. Binabasahan ng salita ng Panginoon. Kinakausap kami. Ito yung nakasulat sa word ni Lord. It's because Mama Dang and Pastor John were preparing us for the world. It's a good thing. Paano if you do not have the same parents like I have, you are going to start it yourself. So that the next generation after you will not overcome your weakness. Because every weakness that you have as a person, lagi ko po sinasabi niyan, ang mag-overcome niyan. Pag hindi nyo na-overcome, yung mga anak nyo ang mag-overcome. And we don't want that to happen. Amen? Sa lahat ng may mga anak, magsabi ng, ilan lang yung mga parent natin dito, Lord, but good thing that you have the heart. When we are distressed, meron tayong tinatawag na kapighatian sa mundo. Meron ba kayong problema? Okay, Pastor, madami. Okay, lahat tayo may madaming problema. When we are distressed,
we are depressed, sino ang una natin tinatawag? Pastor, yung best friend ko. That was the time during the 90s. In this age, sinong tinatawag natin? Pag masakit ang ating loob, i-video natin ang sarili nating umiiyak. So, ipopost natin. Maghihintay tayo ng mga likes and hearts. Nag-post ka, sabi ng jowa mo, ba't hindi mo pinasuan? Pusuan mo. Itong mga generation na to, ibang klase, no? Kasi alam niyo po, the peak of our emotion, kapag yung peak of our emotion is heightened, that is the time and the great moment for us to be connected with God. Alam niyo ba yon? The Lord says in His Word, He is near to those who are broken-hearted. So when you are broken, distressed, God is near. Pero anong ginagawa natin? Ipopost ko na lang. Na-smile yung iba sa inyo. Baka nag-like kayo sa mga kaibigan nyo o kayo mismo ang gumawa. Magbago na tayo. Okay? Ito ang gagawin nyo. Ito yung gagawin nyo. If that emotion is heightened, you are depressed, ibigay nyo sa Panginoon. Katulad ng ginawa ni David. Sa 1 Samuel, ito buong story ito kasi. 1 Samuel verse 30. When he was so depressed, kasi pagbalik nila sa camp nila, ng mga tauhan niya, yung mga asawa nila, yung mga anak nila, kinidnap. Yung mga ari-arian nila, mga kagamitan nila doon sa camp nila, nilimas ng mga kalaban. Ngayon, itong mga sundalo ni David, nagpaplano ng batuhin na lang natin siya hanggang sa mamatay siya. Siya kasi may kasalanan kung bakit tayo nawalan ng pamilya. Habang naririnig ni David to, he was distressed. But you see, David did not post anything sa social media kasi wala naman social media doon. He did not ask for his best friend kasi wala yung best friend niya doon, si Jonathan. Sino nilapitan ni David? Sabi niya doon sa priest, can you get the ephod? Yun nilalagay ng mga priest sa kanila to come into the presence of God. David worshiped God first in his time of distress. David looked and searched for God. Sinabi niya sa Panginoon, Lord, I come to you. Tell me, should I pursue these bandits who robbed us? And he heard the Lord. True enough, the Lord sabi ng Panginoon sa kanya, sige, habulin mo sila, mahabol mo sila at makukuha mo lahat, walang mawawala sa inyo. Amen. At ito pang nangyari. Di kasama niya yung 600 men na mga tauhan niya. Ngayon itong 600 men, sa sobrang kakaiyak nila, yung 200, sobrang depressed na at nanghihina na. Sabi nila, iiwan nyo na kami dito. Hindi na namin kaya. So 400 na lang yung kasama niya. Against, madami yung pupuntahan nila. Talagang madami yung kalaban nila. Sabi naman ni David, dahil gracious siya, sige, maiwan na kayo dyan dahil hindi nyo na kayang lumaban, kami na lang. So 400 men. They went, attacked, and was able to get everything, recover everything. This is the thing, people of the Lord. When you are depressed, you encourage yourself back to God. You do not call for somebody else. You do not call for anyone else. You do not post anything on your social media. You call upon the name of God.
Ibaba nyo muna lahat ng mga gadgets nyo. Umiyak kayo sa Panginoon. Dahil sa pamamagitan ng pag-iyak nyo sa Panginoon, makikita nyo ang katotohanan. Totoo ito. Kapag hindi nyo pa nasubukan, meron tayong pagkakataon ngayon. Kapag yung problema natin, hindi pa tayo pinapawisan ng dugo, kaya pa natin yan. Okay? Tama po ba? Alam naman natin yung nangyari kay Jesucristo, na kung saan nung malapit na siyang ipako sa krus ng Kalbaryo, pinawisan siya ng dugo sa sobrang stress. So yung stress natin, hindi pa tayo pinapawisan ng dugo, sabi mo sa katabi mo, okay ka pa. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Huwag tayong bibigay. Okay? David was greatly distressed, but he encouraged himself in the Lord. Philippians 4:13. And this is the advantage of each and every Christian today. I can do all things through Christ who strengthened me. Yes, it is the Lord who strengthened us in every moment in our lives. 2 Corinthians chapter 1 verse 3 hanggang 4. Blessed be the God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort, who comfort us in our tribulation, that we may be able to comfort them, the other people, which are in trouble. Yes, there are times na hindi na natin talaga kaya and we need the advice of people. Pero ito lang po ang sasabihin ko sa inyo, lalo na kapag kayo ay nangangailangan ng advice, piliin nyo naman yung hihingian nyo ng advice. Pwede po ba yan? Baka naman ang hihingian mong advice yung mga makamundong tao, walang mangyayari sa buhay mo. Yan ang mahirap eh. If you will ask advice, look for the elders of the church, those who are mature in Christ, to pray for you. And they will pray for you. Kung sa sa atin dito, kapag may problema kayo sa mag-asawa, lapitan nyo si Pastor Jan saka si Mama Dang. They will give great advice to you. Amen po ba? Because you will not take advice from just any people. Remember that our senses, eyes, nose, ears, feeling, are way gates to our soul. Iingatan yung mabuti kung ano yung tatanggapin nyo. Kung ano yung panunuorin, kung ano yung pakikinggan. Dahil lahat ng ito ay way gate at pwedeng maimpluwensyahan ang pagkatao mo sa pamamagitan mo ng pag-open sa ibang mga tao. Okay? When we are distressed like David, we encourage ourselves to the Lord. We seek God for guidance. And as we seek God for guidance, we wait for Him. James chapter 1 verse 5 says, if any of you lack wisdom, let him ask God, that give all men liberally and upbraided not, and it shall be given to him. Ang hirap ng King James Version. Okay. If you lack wisdom, you ask God. Wisdom comes from the Lord. But if you're asking for a permanent solution, you come and ask the Lord like David did. He is asking for a solution, and God gave him a command to do. Pastor, we cannot hear God like David. The thing is, nobody can. Nobody can easily hear the Lord. Kaya nga sabi ni David, kunin mo nga yung ephod, yung sinusot ng mga priests, bago sila magsasamba sa Panginoon. Kailangan mo muna magsamba at manatili sa loob ng presensya ng Panginoon bago mo siya mapakinggan. Pastor, bakit kasi laging pahirapan? Bakit hindi na lang kasi tayo kausapin ng Panginoon? Ito yun. Ito muna. Ito yung basic.
Kasi pag hindi mo alam ang basic, hindi mo pwedeng mapakinggan yung susunod. Amen po ba? Ang basic ng buhay sa buhay ng tao ang salita ng Diyos. Kapag hindi mo to alam, hindi ka pwedeng kausapin ng Panginoon. Amen. One thing we need to understand, the Bible is the basic part of our lives. Ito yung kailangan natin munang alamin bago natin siya mapakinggan. Si David kasi alam niya na ang salita ng Panginoon from the very beginning. Biruin nyo, bago siya maging great warrior, ang kanyang trabaho ay taga-alaga ng tupa. At doon sa wilderness, doon niya pinapakain yung mga tupa niya. Of course, may mga wild animals doon. Pero tingnan nyo, no, kung gaano katindi mag-manifest yung Espiritu ng Diyos kay David. He was able to kill a lion and a bear, bare hands. Nakikita na kayo ng lion? Totoong lion. Meron kasing zoo somewhere sa US na kung saan merong tali doon, may lion sa kabila, tapos may tali papunta doon sa mga tao. Test of strength daw. Tapos yung lion na yun, hihilain niya yung tali kasama ng mga tao. No person can win against an animal, but David did. David did. Nanalo siya. Itanungin niyo kung ilang taon siya. 16, 17. Kasi kung ganun nakatindi yung manifestation ng Spirit ni Lord kay David, ibig sabihin, David is always seeking God. Ano yung hawak ni David kapag nasa wilderness siya? He sings for the Lord. He composes music for God. And that's how he dwells within the presence of God. Ang problema lang naman, ang diferensya lang naman ni David sa atin, hindi tayo nananatili sa presensya ng Panginoon. That's why we're having a hard time hearing God. And when we spend more time reading the Word of the Lord, when we spend more time listening to gospel music, ulitin ko wag na kayo makikinig ng mga secular music. No? Alam naman natin na everything in the secular music is a scam. A scam in the sense of they are redirecting you to the world. Everything. Everything. Actually, lumilitaw na ngayon Masyado nang exposed ngayon. Di ba? Pero hindi na natin pag-uusapan yan. But I just want you to know that you must spend more time listening to gospel music so that your spirit will always dwell in the presence of God and you will hear the Lord. Okay? Ganito magsisimula yan Basa ng Bible. At least magbasa ka na isang verse lang a day. Isang verse a day. Then you ask the Lord, Lord, mangusap ka sa akin. Then He will speak to you in dreams. Una sa dreams pa lang. Then after sa dreams, then maririnig mo na siya as in audibly, you will hear Him. Una maririnig mo siya by your conviction. Yung conviction na alam mo naman yung tama at mali, di ba? Conviction muna, then eventually you will hear Him. And I'm telling you, it is a good thing, advantage of every Christian, of everyone who knows the Lord Jesus Christ in this life, what to do in life if you hear the Lord. Kaya nga si David, nung hinanap niya ang Panginoon, Lord, what should I do? And the Lord promised him, sundan mo sila, mahabol mo sila, at makukuha mo lahat. It is a promise of God. Kaya nga nung sinabi ng Panginoon sa kanya, go and pursue them, sinabi niya sa mga tao niya, I heard the Lord, let's go and we will pursue them. And true enough, they won. At tingnan nga natin yung puso ninyo, no? Ngayon, sino yung sumama kay David? 400 men, di ba? Tapos yung mga 200, nawalan na ng gana. Ano na sila? Nanghihina na. Pagod na pagod na. Ngayon, itong 400 na ito, saka si David, nakuha nila lahat ng spoil. At yung mga nawala sa kanila, dumoble pa. So pagbalik nila, meron na silang spoils of war. Sa palagay nyo,
kailangan ba nilang i-share ito dun sa mga 200 na naiwan? What do you think? Kailangan ba nilang sharean? What do you think? Bakit sila sharean? Di naman sila nakipaglaban. Di naman sila kasama. And true enough, yung ito yung nakasulat sa Bible. Those who are wicked and fool people that joined David with the 400 men told those 200, you should not share the spoil. Kasi wala naman kayong ginawa. Sabi ni David, it is the power of God who has given us the strength to win. They should also share the spoil. Ano yung unang reaction na, hindi, dapat di sila share. Ano yan? Nakita niyo yung puso ninyo? Okay. Repent. Hindi, joke lang. Kasi yun talaga eh. You see, it's not because we deserve it, we receive it. You receive the grace of God fully and free. And we also share the same. Kaya ang bawat isa sa atin dito ngayon, ilagay natin sa ating puso na trusting in the Lord, being empathetic, merciful, is also a part of us as human beings. Parte din ito ng pagiging Kristiyano. Tingnan nyo kanina, parang yung tayo, ba't natin sila share-sharean? Diba? Dapat hindi. But we see, when you have the heart like David, a heart that beats like the Lord Jesus Christ, dapat maging din tayo merciful sa mga, sabihin na natin sa mga taong mahina ang kanilang pananampalataya. Kasi hindi naman lahat ay matindi ang pananampalataya. Okay? So you trust the Lord, you trust in His promise. And when you trust the Lord in His promise, He will actually restore and recover everything for you. Amen? So you trust God. Pagkatiwalaan natin ang Panginoon sa araw na ito. Ngayon, if you would think about it, kung iisipin natin mabuti dito sa ating mga pinag-uusapan ngayong umaga, Jesus is the root of everything. And His purpose to establish in this earth through us is the greatest thing that we could do in this life. Wala na tayo dapat ibang pinagkakaabalahan. Hindi, Pastor, puro church na lang. Hindi naman. Kasi tingnan ito mabuti, no? Halimbawa, ikaw ay tinawag bilang politician. Okay? Tinawag ka bilang politician. Balagi ka bang nasa simbahan? Hindi. Paano pag tinawag ka bilang isang businessman? Pastor, anong magagawa ko bilang isang businessman sa pag-build ng kaharian ng Panginoon? You help the poor. Di ba yun naman yung gusto natin? Sino yung gusto nun? Baka hindi ka naman tinawag kahit na anong business na pasukin mo. Kapag hindi ka tinawag na mag-business, hindi ka aasenso. Kasi hindi ka naman tinawag doon. Meron nga kaming, actually ako, kakilala ko to. Sila mag-asawa, business ng business. Lahat ng business nila, nagiging problema nila afterwards. Nagkautang sila to the point na nagka-problema sila. Kinausap ko sila ngayon. Sabi ko, Sir, siguro by now, naiintindihan mo na. Kayo pong mag-asawa, hindi po kayo tinawag na mag-business. Sabi ko. But I want you to take a look at your strong point. You are strong in people. Magaling kayo mag-gather ng tao. Sabi ko sa kanila, you are called as pastors. Ito po yung gawin ninyo. Ay, hindi, Pastor, baka hindi kami talaga doon. Subukan nyo lang po, sabi ko. Subukan nyo lang kasi doon ko po kayo nakikita.
And madami sa sobrang kakaproblema nila sa business to the point na kailangan nilang tumakbo doon sa mga pinagkakautangan nila. Sabi ko sa kanila, mag-build sila ng church. Alam nyo, 1 month pa lang. After nila mag-build ng church, mas madami na sila kaysa sa atin. Tapos sabi ko, di ba? Sabi ko sa kanila, di ba? Diyan kayo tinawag. Oo nga, Pastor. Dapat nakinig na kami sa inyo nung matagal ng panahon pa. Okay lang po yun. Nasa proseso tayo. Pero dapat nga nakinig kayo. Sabi ko. Dapat nga nakinig kayo. Pero kasi, ito yan eh. Nasa huli ang pagsisisi. Kaya ngayon, habang hindi nyo pa ginagawa, magsisi na kayo. Dahil kapag ginawa nyo na yun dapat, alam nyo, you are already progressing in building the kingdom of God. There are people who are called in business and they're helping the poor, helping to build the church, helping those who are pastors na may hirap na mga nasa probinsya. Yun yung panawagan ng isang mga businessman para maitaguyod ang kaharian ng Panginoon. Kapag ang mga politicians naman, tinawag sila bilang politician, hindi ko sinasabi lahat ng politician ngayon tinawag ng Diyos. Merong iba sa kanila ginagamit ng demonyo. And most of them are actually being used. Okay? But you see, some of us here might be called in the political side. Kaya you ask the Lord to confirm it to you kasi medyo madumi ang politics ng Pilipinas. Napaka-open yan sa lahat ng bagay. Okay? Pero you see, when you are called as a politician, you do the will of God. Like David, he's a politician. He is a king. And he did what was right in the sight of God, and God blesses him and his kingdom. Are you seeing this? The greatest thing you can do in this earthly life is to build the kingdom of God. And let me leave this word to you. Where are you called in the kingdom of God? You don't know? You pray earnestly. You ask God, Lord, saan ba ako tinawag? Ito yung sa leksikin nyo sa buong linggo para makita natin kung saan tayo tinawag ng Panginoon at hindi tayo nag-aaksaya ng oras kung ano man yung ginagawa natin sa buhay na ito. Pastor, matanda na ako. May pag-asa pa ba? Sabi ko sa inyo, hanggat humihinga ka, meron pang pag-asa. Ilang taon na fulfill ni Sarah, asawa ni Abraham, ang kanyang panawagan. Ilang taon? 90. 90 years old siya nung ipinanganak niya yung promised child. And the very calling of Sarah is to give birth to Isaac. Kaya hindi pa tayo late. Amen po ba? Kaya ito ang gawin natin. Let's all stand up and let's ask the Lord, Lord, guide me. Help me to do your will. At tulungan niyo po ako, Panginoon, na makamtan at magawa ko yung dapat kong gawin dito sa mundong ito. Come on, people of God, you sincerely ask the Lord so that you will not waste any more time here. So that as time passes by, hindi tayo nag-aaksaya ng oras, itinataguyod na natin ang kaharian ng Panginoon. Let's all bow down and pray. Father, we just want to thank you, Lord, for the blessing of your word, for your anointing, and Lord, for everything that we have heard. We pray that may you help us, Lord, consume all of these things in our heart and in our mind, that we may be able to walk in your will and way, O God. Marami pong salamat. Patuloy ka po namin papupurihan sa lahat ng bagay. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you all po. Good morning, everyone.